Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. Naisagawa na ang SGLGB turnover ceremony para sa concreting of pathway ng Sitio Giginto, Barangay Santa Maria, Bayan ng Abra de Ilog. Ang proyektong ito ay may haba na mahigit sa kalahating kilometro na nagkakahalaga ng 1 milyong piso mula sa pondo ng probinsya. Ang pagkakaloob ng pondo mula sa Provincial Government of Occidental Mindoro sa mga barangay ay bilang tulong at pag-alalay dahil kabilang sa Seal of Good Local Governance for Barangays ng DILG ang mga huwarang barangay. Sa nasabing turnover ceremony, napatunayan ang ganap at tunay na pagtutulungan ng mga mamamayan at ng pamahalaan, kung saan patuloy na dadaloy ang mga suporta, proyekto at programang lubos na makakatulong sa mga mamamayan ng Kanlurang, Mindoro. Kasama ni Governor Edgar Llano sa turnover ceremony, sina Abra de Ilog Vice Mayor Aika Almajo, Provincial Embao Focal Person Angelo Tayo, Punong Barangay Menandro Aguito ng Santa Maria, at mga kawani ng pamahalaang panlalawigan at ng LGU Abra de Ilog. Sa isang ganadong paglilingkod, susungin ang lahat para sa serbisyong tapat. Sa bawat baryo at gilid ng daan, puso ang dalang sagot sa hirap ng bayan. Sa init ng araw at hampas ng ulan, hindi urong, hindi magpapahinga. Kapag ang lingkod ay may paninindigan, ang bawat hakbang para sa masa. Akyat bundok, tawid ilog, para sa bawat pangako. Lakad lupa, kapit bisig, hanggang maramdaman ang pag-asa. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Kay Gobernador Edgar Diano, taas noong bayan. Akyatin ang kabundukan, lalakarin ang kalupaan. Kay Gobernador Edgar Diano, tapat na paglilingkod. Sa dulo ng pagod at hirap, may inyo na pong tugon. Maraming salamat po, Governor Edward Diano. Sa lalawigan ng Occidental Mindoro, nakikita ang sipag, tiyaga at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Sa bawat daan na ating dinaraanan, sa bawat paaralang nagbibigay kaalaman, sa bawat serbisyong hatid ng pamahalaan, may isang mahalagang pundasyon na sumusuporta sa lahat ng ito, ang buwis. Ang Provincial Treasurer Office ng Occidental Mindoro ang nangunguna sa pangangalap, pag-iingat at wastong paggamit ng pondo ng lalawigan. Tinitiyak namin na ang bawat pisong inyong ibinabayad ay nagiging ganap na serbisyo para sa mamamayan. Pangbuwis ang pangunahing pinagkukunan ng pondo ng lokal na pamahalaan. Dito nagmumula ang pondo para sa serbisyong pangkalusugan, edukasyon,
kalsada at infrastruktura, serbisyong panlipunan. Ang pagbabayad ng buwis ay hindi lamang obligasyon. Ito ay para sa kaunlaran ng buong lalawigan. Buwis sa lupa, bahay at gusali. Buwis mula sa pagkuha ng likas na yaman tulad ng buhangin at graba. Para sa mga negosyong may kinalaman sa printing at publishing. Para sa mga negosyong may prangkisa gaya ng utilities. Para sa mga lisensyadong profesional. Para sa mga entertainment activities. Para sa mga sasakyang ginagamit sa negosyo, kasama ang permits, clearances at iba pang bayarin. Ang buwis ay hindi lang nananatili sa isang tanggapan. Ito ay ibinabahagi para sa kapakinabangan ng lahat. Real Property Tax Distribution. Ang nakolektang buwis ay mahahati 35% para sa probinsya, 40% sa municipality, at 25% naman sa barangay. Sand and Gravel Tax Distribution. 30% province, 30% municipality, 40% barangay. Amusement tax, 50% province, 50% municipality. Ibig sabihin, ang buwis na inyong ibinabayad ay direktang napupunta sa inyong komunidad. Mula barangay hanggang lalawigan. Ginagamit ito sa pagpapatayo ng kalsada, suporta sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan, disaster preparedness, at social services. Ang bawat buwis na inyong binabayaran ay isang hakbang patungo sa maunlad na Occidental Mindoro. Sa tamang pagbabayad ng buwis, tayo ay nagiging katuwang ng pamahalaan sa pagbabago. Magbayad ng tama, magbayad sa oras, dahil ang buwis mo para sa progresibong Occidental Mindoro. Abot kamay si Ed, gobernador ng bayan, serbisyong ganado. Abot kamay si Ed, katuwang ng bawat isa tungo sa pag-unlad. Sa bukirin at sa dagat, sa ating mga guro, magsasakat, mangingisda, serbisyo'y totoo. Mga estudyante, katutubot, kabataan, GOVED laging nandyan, katuwang ng bayan. Kapit kamay, sabay-sabay, Occidental Mindoro, sabay ang tagumpay. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan, abot kamay si Ed, serbisyong ganado. Ganado na, mas gaganahan pa. Pamilya at manggagawa, negosyante, driver, health worker, nurse at doktor, sa lahat ay pate. Tiwala ng tao, sagot niya'y gawa. Serbisyong Gadiano, laging ganado nga. Kapit kamay, sabay-sabay, Occidental Mindoro, sabay ang tagumpay. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan, abot kamay si Ed, kaagapay ng bayan. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Abot ng puso, abot ng pangarap, GOVED katuwang sa ating pag-angat. Walang maiiwan, lahat ay kakampi. Occidental Mindoro, sabay tayong sisindi. Abot kamay si Ed, GOVED Gadiano, serbisyong ganado. Abot kamay si Ed, kakampi ng bayan sa bagong kinabukasan. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan, abot kamay si Ed.
ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Sa bawat kanto, may galaw na ramdam. Bawat hakbang niya, may serbisyong handang ihandog sa bayan. Simple lang ang lakad, pero todo ang gawa. Tsinelas migop, simbolo ng tunay na pagsaserbisyo sa masa. Kaliwa, kanan, sabay-sabay tayo. Pag may leader na tapat, todo suporta ang tao. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Eduardo Gadiano, Chinelos Nico, astig na liderato. Look, stop, step, 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 pagkata. Step, 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 palakpak, ikot-ikot muna. Talon sa saya, buong probinsya, sabay-sabay gumalaw na. Uy, 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 ganado, ganado. Sa bundok at dagat, tuloy ang saya. May proyekto, may tulong, may pag-asa sa bawat isa. Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita. Paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo Bigadiano. Ganado na, mas gaganahan pa. Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Ferdinand. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ayun at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Magandang tanghali. Araw ngayon ng Lunes, 27 sa buwan ng July. Mula po sa pamalang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa niyong kalipunan ng mga balita. Ganadong Lalawigang Balita. Ipinahayag ni Provincial Penso Manager Ronan Roy Ragudo na matagumpay na naitatag ang kolaborasyon sa pagitan ng pamalang panlalawigan ng Occidental Mindoro at ng Aboitiz Economic States, Aboitiz Land upang makapaghatid ng mas maraming oportunidad na trabaho para sa mga Mindoreño. Ayon pa rin kay Ragudo, sa pangulo ni Governor Eduardo Bigadiano at sa suportan ni Provincial Administrator Muriel M. Regending, inilunsad ang inisyatibong magbibigay ng mahigit 2,000 job vacancies
para sa mga naghahanap ng trabaho sa ating lalawigan. Sa pamagitan ng Provincial Public Employment Service Office o PENSO, bukas ang iba't ibang posisyon sa Aboitiz Land para sa mga aplikanteng may iba't ibang kasanayan at propesyon. Baring bisdahin ng mga interesadong aplikante ang Facebook page ng Provincial PENSO o ng PIO Occidental Mindoro upang makita ang kumpletong listahan ng mga bakanteng posisyon, mga kinakailangang dokumento at iba pang mahalagang impormasyon. Bilang bahagi ng programa, isasagawa ang Lima Job Fair sa ika-7 ng Agosto mula na 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Lima Exchange Covered Court, Lima Estate, Malvar, Batangas. Ayon pa rin kay Ragudo, layunin ng pamahalaan ng panlalawigan na patuloy ng mga pagbibigay ng mas maraming pagkakataon sa disenteng hanap buhay at makatulong sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga Mindoreño. So, muli po, para po sa ating mga kababayan na nakaabot po ng ating pong signal, ipagsabi po ninyo ang ating pong gagawin na activity na sasalihan po natin ang Lima Job Fair na ito po ay pakikipagtulungan natin sa Aboitiz Land at Lima States na tayo po ay sasali sa kanila pong job fair na gaganapin po sa August 7. Makipag-ugnayan po kayo sa amin, bisitahin po ninyo ang amin pong Facebook page, ang Provincial Peso page po, Provincial Peso, at ang PIO po, upang malaman po ninyo kung paano po kayo makakasali at mai-endorso ng ating pong mahal na gobernador para po sa ating pong pag-apply ng trabaho. Si Rondon Ragudo ng Provincial Peso. Lalawigang balita. Sabi pa natin mga balita, matagumpay naman na nagsagawa ang Provincial Agricultural and Biosystems Engineering Division o ng PABED ng pag-asanay sa Rice Establishment Technology sa Barangay Nicolas, Sablayan. Dinaluhan ito na kasapin iba't ibang women farmers cooperatives and associations na binigyan ng pag-asanay sa paggamit ng automatic seed sowing machine at mechanical rice transplanter. Tinalakay ng mga resource person ang wastong paggamit ng mga makinarya at nagsagawa rin aktual na demonstrasyon upang higit na mapaunlad ang kaalaman ng mga kalahok sa makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Ayon pa rin sa PABED, layunin po naman ang programa na mapataas ang ani ng mga magsasaka, mapalawak ang paggamit ng agricultural mechanization at makatulong sa pagharap sa epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa Occidental Mindoro. Lalawigang balita. Samantala sa iba pa nating mga balita, isnagawa naman ng pamamahagi ng libreng bigas sa bayan ng Mamburao sa ilalim ng programang Sa Bagong Bigas, Bawat Bayan Makikinabang, Rice Distribution Program Bigas Kalinga bilang bahagi ng pagtutulungan ng pambansang pamahalaan at ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro. Layunin po naman ang programa na makatulong sa mga mamamayan sa pamagitan ng pagkakaloob ng libreng bigas. Ang pondo para rito ay nagmula sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgu Rice Distribution Project. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga residente ng mga barangay ng Balansay, Fatima, Payumpon, Poblasyon 2, 4, 5, 6, 7 at 8, gayon din ang San Luis, Talabaan, Tangkalan at Tayamaan. Bawat benepisyaryo ay tatanggap ng kabuuang 45 kilong bigas na pamahagis na 3 magkakahiwalay na distribution. Dumalo sa programa sa Provincial Agriculturist Alrisa Sumiri ng Office of the Provincial Agriculturist na naghatid ng pambungad na mensahe. Ipinabot din ang mensahe ni Mamburao Mayor Attorney Igleserio E.K. Almero, gayon din ang support at pagbati ng Governor Eduardo Bigadiano sa mga benepisyaryo ng naturang programa. Lalawigang balita. Samantala, patuloy naman ang pagbibigay ng tulong pinansyal
ng pamalang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa iba't ibang barangay, paaralan at organisasyon sa ilalim ng programang Serbisyong Ganado sa pangunan ni Governor Eduardo Bigadiano sa pamagitan ng MBAO o ng Municipal and Barangay Affairs Office. Umabot po naman sa kabuang 141,787 piso ang naipamahaging financial assistance para sa mga programang pangkomunidad, edukasyon at palakasan. Kabilang sa mga tumanggap ng tulong ang barangay poblasyon, Batong Buhay, San Agustin, San Francisco at Ibod sa bayan ng Sablayan, at tumanggap naman ng tig 20,000 piso para sa kanilang pagdiriwang ng founding anniversary. Samantala, nakatanggap din ng 10,000 piso ang Sablayan Senior Citizens Association Incorporated para muna sa pagdiriwang ng ika-43 anibersaryo ng samahan. Habang pinagalooban din ng 16,250 piso ang Team Super Tatay para sa pagbili naman ng basketball uniforms. Samantala, tumanggap naman ng 15,737 piso ang Ligay Elementary School para sa pagkukumpuni ng bubong at kesame ng entablado ng paaralan. Ito'y bahagi po naman ng mga naturang ayuda ng patuloy na pagsuporta ng ating lokal na pamahalaan, institusyong pang-edukasyon at mga organisasyon upang mapalakas ang mga programa na katuon sa kapakanan at kaunlaran ng mga mamamayan sa Occidental Mindoro. Ganadong lalawigang balita. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa detalye ng ating mga balita. Isa namang matagumpay na pamamahagi ng tulong pinansyal ang isnagawa noong 23 ng buwang kasalukuyan dito po sa PGO Sub-Office para sa mga benepisyaryo mula naman sa Samarikay area na hatid ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD sa maigting may pagtulungan sa pamanang panlalawigan sa pamunan ni Governor Ed Gadiano, katuwang ang PSWDO. Personal na nakaisa dumalo si Governor Ed Gadiano sa nasabing pamamahagi ng AICS, katuwang ang mga kawani ng Department of Social Welfare and Development Office sa tulong pa rin na makawali ng PSWDO. Sa nasabing aktibidad ay tinitiyak na Governor Ed Gadiano na patuloy ang mga sinasagawang o isasagawang pamimigay ng mga ayuda at suporta mula sa pambansang pamahalaan at sa PGOM para sa mga mamamayan ng Occidental Mindoro. Sa bawat benepisyaryo ng AICS program ay masusing dumadaan sa mga benefikasyon at validasyon ng mga kawani ng PSWDO at ng DSWD upang matiyak na sapat, tama at wasto ang pagkakaloob ng tulong sa mga lumalapit sa pamalaang panlalawigan. Ganadong lalawigang balita. Samantala, dumako po naman tayo sa ating panghuling balita. Sa ngalan po ng pag-ibigay ng husay, matapat at may malasakit na serbisyong ganado, patuloy ang sinasagawang open door policy ni Governor Ed Gadiano sa kanyang pag-duty sa PGO San Jose Office noong nakaraang Huwebes, 23 ng buwang kasalukuyan. Sa nasabing pag-ibigay ng ibayong serbisyo publiko ay agar na tutugunan ang mga hinaing at pangailangan ng mga mamamayan ng Samarikay area. Agad ding nabibigyan solusyon ang mga nilalapit na mga kahilingan, maging ito man ay pinansyal, trabaho, medical, transportasyon, mga usaping legal at mga proyektong pang-barangay. Kasabay din ng pag-ibigay ng serbisyong ganado ay pinaganob din ang mga tulong pinansyal na nagmula sa pondo ng MBAO o ng Municipal Barangay Affairs Office na nagbibigay katuguran sa mga nilalapit na mga proyekto at programa para sa kanila mga nasasakupan, mga pampublikong tanggapan at maging sa mga pribadong institusyon. Ganadong lalawigang balita. Mga kaibigan, sa munyo pong ating mga balita ngayong Lunes ng tanghali, mamaya po sa pagbabalik ng ating palatuntunan,
Makasama po natin ang spokesperson ng PRDP na si Mr. Almer Veracruz. Mamaya po yan sa pagbabalik ng ating palatuntunang Ganadong Lalawigan. Ganadong lalawigan. Servisyong Gadiano, Servisyong Gadiano, laging garantisado. La 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 la. Servisyong Gadiano, la 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 la. Dam dam lo. Ngayong araw naman po ay nasa Zone 4, Barangay Ibud po tayo dito sa bayan ng Sablayan at para inaugurate itong concreting na ipinagkaloob po ng ating probinsya at ito naman pong drainage canal na galing naman po sa SGLG incentive para sa barangay na mula din po sa probinsya sa pangunguna po ni Governor Ed Gadiano. Ang sabi po ng pamunuan dito ay tuwing tag-ulan, ito pong lugar na ito ay talagang binabaha. Malaki po ang nagiging pinsala sa mga crops at simula po nung nailagay na itong ating drainage canal ay naging maayos na po ang dalay ng tubig. Ito pong inisyatibo na ganito ni Governor Ed Gadiano ay para mapalakas ang ahensya po ng ating mga barangay at mapagaan po ang buhay ng ating mamamayan dito po sa Barangay Ibud, bayan po ng Sablayan. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mahal na gobernador sa binigay niya na proyekto dito sa Zona 4. Ito po ay malaking tulong po sa mga magsasaka na dumadaan dito. Sa binigay po na nila na 2 milyon na access road at saka yung atin pong irrigation canal ay malaking tulong po sa amin. Kaya maraming po salamat mahal na gobernador at sana'y may maulit pang muli. Bakit mga kaibigan, dapat nandito ngayon sa Bahay Kanluran, dito po sa Batangas City. Atin pong bibistahin at titingnan itong ating Bahay Kanluran. Saan kayo? Taga Mindoro po, taga San Jose Occidental Mindoro. Ano pong sakit ng inyong pasyente? Kawasaki disease po. Saan kayo nagluluto ng pagkain? Andyan po, meron po kami mga dalang rice cooker po. Tingnan natin ha. No. Dito ngayon nagluluto ang ating mga kabayan mula sa Occidental Mindoro. Nako! Wow, sarap po ng karne. Salamat po kay Gob, mayroon kaming natuloy ang bahay dito. Maraming salamat po Gob at talagang isang malaking kabawasan din po sa aming mga problema ang pabahay niya ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado na, mas gaganahan pa. Magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't Magandang tanghali sa lahat. Daro po na Lunes sa 27 sa buwan ng July. ng kapantay.
Mag-isa po lamang tayo ngayon. Sabagat ng ating partner na si Manang Helen ay busy po ngayon dyan po sa San Jose District Hospital. Kaya tayo magkakasama-sama hanggang alas 12. Kanina parang may naamoy akong ulam na naman, ano? Parang inihaw na isda. Pero ngayon pong araw ng Lunes, ito pala yung last Monday of the month, ano? Sapagkat ang ganda ng katapusan ng July, Friday. Kaya sa Sabado ay Agosto na. And after August ay bare months na. Naku, ang bilis talaga ng panahon, ano? Malapit ang sumilip si Jose Marijan. And next week, that is August na, ay anniversary na ng ating programang Ganadong Lalawigan. Itapoy may mga sorpresa na ipapamigay sa ating mga top fan. Kaya makinig po kung sino yung top fan na ating tatawagin sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday at magkakaroon po tayo ng trivia, no? Trivia about our province na Occidental Mindoro. Yung po makasagutan tama ay nakoy, mayroon din kayong tatanggaping premyo. Next week po yan, ha? Next week pala, sa Lunes pala. Anong petsan sa Lunes? 1, 2, 3. August 3 na. Sa araw po ng Lunes. Ang bilis talaga ng ating panahon, ano? Ngayon po ay medyo umuulan-ulan. Kanina pumasok tayo sa ating bus dito kanina. Medyo malakas ang ulan. Ngayon parang hindi ko alam, hindi ko nakikita rito Pero umuulan pa rin. Ayan, umuulan pa rin hanggang oras na ito. Sabi ni Pings Galliano, isang maulang tanghali po, Sir Ferdy. Ingat tayo, ingat ha. Alam nyo na, kapag nagkakaedad, hindi pwedeng mabasa yung ating bumbunan. At madali ng dapuan ng sipon, ubo at trangkaso. Nakaw, talaga na mahirap magkasakit. Wala sa Aaron ngayon kahit tayo magkakasama-sama. Mamaya alas 11:30 ang PRDP. Ano nga ba itong PRDP? Ano nga ba itong Philippine Rural Development Project? Samantala, binabati natin muna ng isang magandang tanghali. Lahat po ng mga lahat po ng ating mga kabayan saan mang panig kayo ng Pilipinas naroon. At binabati na rin natin ang isang magandang tanghali. Teka muna. Lahat po ng ating mga drivers, ano man yung inyong dinadrive, ano man ang inyong minamaneho, ingat-ingat tayo ha, ingat po lamang tayo. Alright, sa ating mga estudyante, ingat din, lalo nga itong oras ito yung medyo tawag dito, uwi na, ingat ha. Alam niyo, magandang balita sa ating pong mga BHW, barangay health workers. Ito pong, tsaka sa ating mga barangay, sa ating mga BNS, nag-fluctuate ang kuryente. Wag naman sana brownout, Sapagkat naipasa na po, ito pong ordinansa ni Bukal Ryan. Napakaganda ito. Ito'y para sa mga BNS, tsaka mga BHW sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Kaya nga sa po'y buong pusong nagpasalamat sa kanyang makasamahan sa Sangguniang Panlalawigan, of course, sa pamuno po naman ni Vice Governor Diana Pico Tayag at mga nakasamang mga personalidad tulad ng mga namiminuno sa kanilang mga bayan, ganyan sa kinatawan ng BHW at BNS sa buong lalawigan ng Occidental Mindoro. Alam niyo doon po sa ginanap na first regular session ng Sangguniang Panlalawigan, makinig yung mga BHW, mga BNS, maganda ito, ay naipasa na po at ganap ng batas, ganap ng ordinansa. Ito pong BHW BNS Ordinance of 2026 na ang titulo po nito ay strengthening, palakasin
strengthening the Community Volunteer Health Worker Program dito po sa ating lalawigan na nagbibigay din po ng mga guidelines ng registration, accreditation, and protection laban po sa arbitrary removal ng mga barangay health workers at mga barangay community volunteers. Mga health workers, pagbibigay din ng mga benepisyo at incentives appropriating funds that are necessary thereof and for other related purposes. Alam nyo, kasi kapag after election, lahat po ng mga BNS, mga BHW ay tinatanggal po yan at pinapalitan ng mga kapanalig ng mga nanalong opisyal ng barangay. Ito pong ordinansang ito, naglalayo pong patatagin at palakasin pa yung pong mga BSW at BNS na lubos na inaasahan pagdating po sa pagkaserbisyo sa kanilang mga barangay. Nakapalo po sa ordinansang ito yung kanila pong proteksyon sa biglaang pagkatanggal sa serbisyo ng walang proseso. Yung pong kanilang mga qualification para po sa accreditation o registration, kasama kapalob din sa ordinansang ito, yung pong kanilang duties and responsibilities at kanilang magiging buwan na insentibo mula sa ating pamahalang panlalawigan na nagkakahalaga ng 1,250 pesos na minimum. Ito'y natalakay namin with Bukal Ryan nung siya'y ating ma-interview nun at na pinagmabalakin niya ito pong ordinansang ito na mangangalaga sa kapakanan ng ating mga BHW, mga BNS. Bagamat sabi niya, ay nasa kapangyarihan po naman ng mga punong barangay na magtalaga ng mga bagong health workers, ay kinakailangan po itong masigurado na ito'y nakapaloob doon po sa guidelines na nakasaad dito po sa ordinansang ito. Lalo na ito pong BHW law at nasa ilalim din po ito ng DILG, DOH, may number pa yun, nakakalimutan ko na yun. Dapat, ang itatalagang bagong barangay health workers, dapat, yung itatalaga ng barangay captain o punong barangay na bago na ipapalit sa kanya, kung sakali, kung sino man yun, dapat mayroon pong 1 hanggang 3 taon na nag-volunteer work sa barangay health center. Yun po yung qualified na pwedeng italaga. Lalo ngayon, mag-e-election na sa November ng barangay. Kaya kakabakaba na naman ngayon yung mga barangay health workers, baka matalo yung kapitan nila, ay sila mapapalitan. Pero yung dito po sa ordinansang ito, na inakda ni Bukal Ryan, dapat ang itatalagang bagong BHW ay mayroong 1 hanggang 3 taon na nagtrabaho sa barangay health center. Yan po yung malinaw, At hindi rin agad-agad na maaaring tanggalin ng bago o nakaupong punong barangay ang sino mang BHW at BNS at kinakailangan niyang ipasa, ipresenta dito po sa local health board ng munisipyo yung pong kanyang apila. O kaya ay rekomendasyon sa pagtatanggal ng nasabing BHW kung sa tingin niya ay pasok ito pong naturang BHW nito, kaya BNS, sa grounds for discontinuance of registration and accreditation. At ito po ay dadaan pa sa due process sa pamagitan po ng investigasyon doon po sa nasabing local health board at pwede ding iapila sa provincial health board. Ayon po kasi sa batas ng BHW sa ilalim po ng DILG, DOH, ay ang municipal health board lamang ang may kapangyarihan para magtanggal ng barangay health workers.
Kaya ito po isang ganap ng batas na mapapa-implementa na hindi po pwedeng basta-basta tanggalin ng sino bang barangay officials yung pong BHW o BNS na nagtatrabaho sa kanilang mga barangay. Ngayon, kung sa barangay po nila, kung doon po sa apila ng barangay, punong barangay sa local health board, ay karapat-dapat at kulang sa credentials, sa qualification, yung nakaupo ay pwede po itong palitan ng isang BHW na dapat may experience na isa hanggang 3 taon na volunteer na nagtatrabaho sa kanilang mga barangay health center. Sama para sa buong lalawigan. 28 minutos na makalipas ang alas 11 ng tanghalin dapat. Binabati natin ang magandang tanghali at po ng ating mga taong bahay. Yung pong lahat ng mga nasa bahay ngayon. Katulad ni Edith Sanuton. Pakilagay kung saan kayo nandun, ha? Para mabati natin kayo. Malay nyo, ha? Yung pong mga listeners, mga viewers natin ngayon, ay kung hindi man kayo makasama sa top fun, ay baka po kayo makasagot dun sa ating trivia sa next week para po makatanggap ng sorpresang regalo mula sa ating provincial government sa pamumuno po ni Governor Ed Gadiano. Sapagkat parang ang bilis, parang kailan lang, na kami ay nagpaplano na magkaroon ng radio program. Pagkatapos nag-brainstorming kami, kami na Governor Ed, ano ba yung magiging takbo ng ating program, ano ba yung laman ng ating program, paano ba natin paparting sa mga mamamayan ng Occidental Mindoro, yung mga programa ng provincial government natin, yung po mga proyektong pangkaunlaran, at paano tayo magiging daan para tayo magiging magiging hagdanan, magiging giya, magiging gabay, and bridge, magiging tulay sa pagitan po ng ating mga mamamayan at ng provincial government and vice versa. May matagal-tagal din kami nag-brainstorming noon, tsaka ano ba yung maakmang magiging title ng ating program. Ang naging program namin ng una, yung title ano nga ba ito? Boses at ulat ng ganadong lalawigan. Ay kapag may nakakausap tayo, mahirap banggitin, medyo mahaba-haba. Boses at ulat ng ganadong lalawigan. Kaya ito'y ating pinaltan ng mas madaling matanda ng ating mga kabayan. At yung title natin ito ngayon ay galing din po ito sa kaisipan ng ating mga kabayan. Ito po yung ganadong lalawigan. Binabati ko nga pala muna yung kumpare ko dyan sa Marsan na nakikinig pala sa atin, si Kaloy. Ayun, ang pangalan, apelyido niya ay Carlos, ang pangalan niya ay Carlos din. Si paring Kaloy at ang kanyang misis na dati ko namang kasama sa provincial government din, trabaho sa provincial government, sa OPA, si Belia Carlos. Ang ganda tanghali sa inyo mag-asawa dyan sa inyong tindahan. Maganda tanghali sa inyo. And binabanggit natin kanina na makakasama natin ang focal person ng PRDP. Siguro pamilyar kayo dito po sa PRDP. Na laging nababanggit ng ating gobernador at lagi rin itong kasama dito po sa mga programang pang-infrastruktura ng ating lalawigan ng Occidental Mindoro. Pero kung ating tatanungin, kasi hindi tayo familiar masyado sa PRDP, di ba? Familiar tayo sa iba't ibang departamento ng ating provincial government. Nandyan ang OPA, Office of the Provincial Agriculturist. Nandyan yung PABE, nandyan yung MBAO, nandyan ang
ang GSO, nandyan ang PEO, nandyan ang PEPO, pero yung PRDP, napapakinggan din natin. Pero ano nga ba talaga ang papel na ginagampanan ng PRDP sa pag-unlad ng ating lalawigan ng Occidental Mindoro? Ano nga ba ito? At paano na i-institutionalize nito yung mga infrastruktura na alam po natin na malaking tulong para po sa kaunlaran ng ating lalawigan ng Occidental Mindoro. At paano nga ba ito? Paano ba ito nakatulong sa kaunlaran ng ating lalawigan? And sabi nga, sino bang namimili ng mga projects na kanilang gagawin? Tsaka of course, mayroon niyang evaluation, mayroon niyang assessment. At alam natin na ilang taon na nakalipas ay marami ng proyektong naipatupad ang PRDP sa ilalim pa rin ng ating provincial government. Aalamin po natin yan, sapagkat tinihintay pa natin ang ating magiging bisita. Actually, kausap ko na siya kanina. Baka maya-maya andito na siya. Galing lamang siya doon sa kabilang building, sa PGO Magbay. Nakatabing-katabi ng PDRRMO na kung saan tayo po dito ngayon ay nag-broadcast. Binabati natin muna ng isang magandang bagya, isang magandang tanghali. Lahat po ng mga listeners ng ating mga radio partners, of course, nandyan po ang mga listeners ng The Bay FM, nandyan po ang listeners ng 1FM, ng Bambi FM, San Jose, Mamburao, and of course, nandyan din po ang Care FM, San Jose, Sablanan, Mamburao, at mamaya po alas 4 hanggang alas 5 na hapon, o alas 5 hanggang alas 6 ay ang radyo natin. Mamaya po sa pagbabalik natin, ay ating pong tatalakayin ano nga ba itong PRDP. Sa pagbabalik po ng ating palatuntunang Ganadong Lalawigan. Naisagawa na ang SGLGB turnover ceremony para sa concreting of pathway ng Sitio Giginto, Barangay Santa Maria, Bayan ng Abra de Ilog. Ang proyektong ito ay may haba na mahigit sa kalahating kilometro na nagkakahalaga ng 1 milyong piso mula sa pondo ng probinsya. Ang pagkakaloob ng pondo mula sa Provincial Government of Occidental Mindoro sa mga barangay ay bilang tulong at pag-alalay dahil kabilang sa Seal of Good Local Governance for Barangays ng DILG ang mga huwarang barangay. Sa nasabing turnover ceremony, napatunayan ang ganap at tunay na pagtutulungan ng mga mamamayan at ng pamahalaan, kung saan patuloy na dadaloy ang mga suporta, proyekto at programang lubos na makakatulong sa mga mamamayan ng Kanlurang Mindoro. Kasama ni Governor Ed Gajano sa turnover ceremony, sina Abra de Ilog, Vice Mayor Aika Almajo, Provincial Embao Focal Person Angelo Tayo, Punong Barangay Menandro Agito ng Santa Maria, at mga kawani ng Pamahalaang Panlalawigan at ng LGU Abra de Ilog. Isinagawa ang blessing at turnover ng 2 bagong patient transport vehicle sa Provincial Capital, Mamburao. Personal iginawa dito ni Governor Ed Gajano kasama ang mga department heads at kawani ng Provincial Government of Occidental Mindoro para sa San Sebastian District Hospital at San Jose District Hospital. Sa pamamagitan ng mga dagdag na transport vehicle na mula sa programa ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO, patuloy na mapapabilis ang pagdadala ng mga pasyente na kinakailangang dalhin o iluwas sa ibang mga ospital sa Karatig Lalawigan o Kalakhang, Maynila. Sa pamamagitan din ito, mas mapapabilis ang pagbibigay ng mga atensyong medikal sa mga kababayang Mindoreño. Ito'y bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas at pagpapaunlad ng mga pampublikong pagamutan sa lalawigan. Sa patuloy na pagtutulungan ng Provincial Government of Occidental Mindoro at ng PCSO, masisiguro ang patuloy na pagpapalakas ng serbisyo ng mga ospital at pagamutan. Para sa buong lalawigan, serbisyong ganado na mas gaganahan pa. Ganadong lalawigan.
Magandang tanghali sa lahat. At tulad na binabanggit po natin kanina, ano ho, makasama po natin ang focal person ng PRDP. The first time natin makasama ngayon sa ating palatuntunan, si kasamang Elmer Vera Cruz. Elmer, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali din sa iyo, Papa Perds, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa iyong programa. Kumusta ang PRDP ngayon? Ako, kung sa Occidental Mindoro, kasi nationwide ito Ang Occidental Mindoro ay maganda ang naging katayuan doon sa pagproseso ng mga proyekto at naka-avail tayo, nakakuha tayo ng maraming proyekto. Kaya masasabi ko na maswerte tayo dahil nakapagpa-approve tayo ng mga proyekto at yung iba ini-implement na. Ano nga bago yun? Ano ba itong PRDP at paano ito nakatulong sa kaunlaran ng ating lalawigan? Ang mga proyekto ay hindi lamang sa infrastructure, Meron din tayo sa enterprise development at yung sa infrastructure development, katulad tulay, farm to market road, ay malaki ang nagiging tulong niyan doon sa ating mga komunidad na nasasakupan noong proyekto. Dahil unang-una, ito ang nagsisilbing daan ng lahat ng mga tao doon sa komunidad at lahat ng mga traders, mga bisita, kung mga negosyante na pupunta doon sa lugar kung saan nandoon yung At ito rin ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga opening ng negosyo doon sa lugar na pinaglagyan ng mga infrastructure ng kalsada. At yung value ng properties nila, mga ari-arian, ay tataas yung valuation niyan. Dahil siyempre maganda na yung serbisyo na nakalagay sa kanila doon. Kumbaga, umuunlad yung isang lugar kapag nabigyan ng ganyan mga proyekto. Yes, oo. Okay. At pagkaalam natin, hindi lamang masamang tulay, kalsada, tumututok ang PRDP, kundi ganoon din sa larangan ng agrikultura. Yes, oo. Dahil meron din tayong mga proyekto na nakapasok dito sa ating enterprise development nga. Katulad sa Onion. Ang Onion, kapag malaki ang problema, ay ang makakatulong doon yung storage facility. At yung storage facility ay marami na tayong naipatayo dito. PRDP? PRDP funded yan. Yung Genero sa Magsaysay, ay malaki yon, na almost 100 million yan, 98 million ata yon na halaga. Tapos sinundan niya ng Watcher, 98 million din yan, halos parehas ng laki yan. Onion storage facility din yon. At meron din tayong napa-approve na naman sa storage facility ng Onion sa Mamburao, mas malaki, parang mega na ho ito. At yun ho may ay... magsibuyas ba sa Mamburao? Ang kikater ng services noon ay ang Paluan, Abra, Mamburao, Santa Cruz. Okay. At kung meron pa dito sa San Jose na nangangailangan ng Dalhin storage, doon, pwede pa rin idalhin doon. Bakit doon naglagay ng mega storage? Ano yon? Ang project kasi depende sa kapasidad ng isang kooperatiba. No? Okay. Doon nakasalalay. Doon nakasalalay. Okay. Oo. Kung ano lang ang kakayanan mo na magbigay ka ng counterpart sa project, yun lang ang ibibigay sa iyong laki ng proyekto. Katulad ng MPMPC, yung may-ari nung yung project proponent ng Onion Storage sa Mamburao, yun ay malaking kooperatiba at kaya nilang mag-provide ng counterpart na mas malaki. Kaya yun, malaki yung kanilang nakuha na proyekto. And maliban dyan, balita ko pati yung
tuna, tuna industry ay nakaalalay din dyan ang PRDP. Oo. Alam mo, Papa Purge, meron na tayong bali pa 5 taon na ngayon na functional yung fish landing sa Sablayan. Okay. At yun ay ginagamit na ng mga mangingisda at ng mga traders. At yun ay malaking bagay, malaking tulong para doon sa pagproseso Pag ng binagda ating fish landing, doon ang bagsakan ng mga isda. yun ang bagsakan ng Okay. mga isda. Oo. At may kumikita dyan ang barangay, ang kooperatiba na may hawak noon at saka ang munisipyo. Dahil siyempre, yung mga taxation yan, yung mga fee, ay binabayaran yun ng mga mangingisda o saka noong mga traders doon sa mismong fish landing. At may mga processing na rin na itatayo para doon sa support services ng para sa tuna. Na yun ay ating gagawin pa. Pero yun ay nakalinyada na para doon sa project. Yes, na at yun. ito palang tuna ay hindi lang makikita sa bayan ng Sablayan. Papa Purge. Ang deklarado na mga tuna producing municipalities ay ang Rizal, Calintaan, Sablayan, Santa Cruz, yung Mamburao at Paluan. Sila ang may mga reported na mga fisher folks, sila ang may reported na mga fishing tuna, fishing bangka na lumalaot, at sila din ang nagre-report na mga huli ng tuna sa buong Occidental Mindoro. Sa larangan ng tuna industry, paano pumapasok dyan ang PRDP? Yung sa processing, isa Okay. yan. Tapos sa support services, katulad ng fish landing, support services yon. Tapos sa tuna processing naman, food processing na yan, meron na tayong nakatayo sa Rizal. Doon sa isang association dyan, yung Tuna Fishers Association ng Rizal, sila ang napagbigyan ng isang proyekto para sa tuna na processing. Alam ko, marami ng mga natapos na proyekto ang PRDP at marami pa rin nakalinya ngayon. Pero sino nagpopondo ng mga project na ito at paano ito napopondohan? Yung sa PRDP, World Bank ang yan. Sinabi lang na PRDP dahil Department of Agriculture ang nagpapa-implement yan. Pero ang World Bank ang nagbibigay ng pondo. Okay. Pero yon ay parang utang ng Philippine government, no? Na yun ay babayaran din naman for so many years. Pero napakalaking bagay noon, no? Dahil yung pondo na binibigay, binababa ng World Bank ay may counterparting din naman. Ang Department of Agriculture ay meron ding counterpart. Yung National GOP o yung Government of the Philippines. Tapos meron din ang proponent. Katulad na halimbawa, provincial government, Occidental Mindoro. Mindoro, may counterpart din doon. So, nung una, ang counterparting niya ay 80% World Bank, 10% GOP o yung Government of the Philippines, and then 10% yung proponent, provincial government. Pero ngayon, nagbago. Dahil medyo nagkaroon ng sa arrangement sa World Bank. Tinaas yung counterpart ng provincial government o ng proponent na 20%. Ngayon, ang 70 ay ang World Bank, 10% naman ang national government. Hindi ba naapektuhan yung pagponda ng World Bank ngayon sinasabing lumalalang korupsyon sa Pilipinas? Baka nagdadalawang isip sila o paano? Hindi naman. Hindi naman. Kasi ito kasing PRDP, nanggaling na ito doon sa, kumbaga, nireplicate lang nila yung Mindanao Rural Development Program. At yung PRDP nga pala, hindi labang yan sa Occidental Mindoro. Yes, buong ito, Pilipinas. buong Pilipinas Okay. ito. Buong Pilipinas. At napakaganda ng sistema. May yung mga rules, policies na ibinaba para doon sa pagpapatupad ng mga proyekto, pagproseso,
at documentation requirements ay napakaganda. Napakahigpit nila pero maganda. Sino bang namimili at paano napipili yung mga project na isinasagawa ng PRDP? Pagdating sa I-build component, infra projects, mga kalsada at tulay, ang namimili niyan ay yung proponent. Halimbawa, munisipyo, municipal government, o kaya ay provincial government, yun ang isasubmit nilang proposal. Magsasubmit ng proposal sa PRDP. Sa'yo? Kami, halimbawa, Okay, provincial government ng Occidental Mindoro, mag-propose si governor, ng ating governor, ng proyekto, halimbawa, yung sa Agwas na yan, Rizal, na ini-implement natin, isinabit namin yung mga dokumento, application, proposal, at yun naman ay bibisitahin ng mga taga-PRDP. Okay. For validation. Assessment. Assessment o evaluation. At yun, ang pagtutulungan na kung papaano ang gagawin. At kung halimbawa hindi pwede, ay hindi pwede. Pero nakalagay na rin doon kung magkano magiging amount. yes, gagawa ng program of workshop ng detailed engineering design para malaman kung magkano talaga. Pero yun pa-aprubahan pa sa PRDP kung akma ba yung amount doon sa proyekto. So may mga engineer din sila na nag-validate at nag-compute kung ano yung karapat dapat na amount. Mayroon bang ceiling yung mga pagpondo dyan ng World Bank? Kasi baka sabihin, ay maliit lang itong halagang ito, kaya na ng provincial government, huwag ganyan. Dapat malaking halaga, dapat malaking mga proyekto. Hindi naman, wala naman ceiling. Kapag sa infra project ay umaabot yan ng kumisan mga 500 million, 300 million, isang project lang yun. No? Yung sa atin nga ay na in-implement ay 214 million dito sa Agwas, Rizal. Yun ang naging bidding cost. Pero yun ay nasa 240 million ang halaga dapat noon. Okay, paano ina-assess? Paano ina-evaluate yung halimbawa, provincial government ay nagpasa ng proposal? Paano ito ini-evaluate at paano malalaman? Gaano katagal bago malaman na ito'y pasado? Yung sistema nila ng PRDP, bababa yung kanilang engineering team, no? I-assess, i-evaluate. So, yung ipinasa na program of work. Yes, so base dun sa program Sa'yo of work. papasa. Ipapasa mo ngayon sa PRDP. Tapos magpapadala sa narito papadala ng team para magkaroon ng validation. Sukat, gano'n, computation, lahat. Yan naman nagkakaintindihan yung engineer sa kapwa engineer. Madaling silang mag-usap. Yun ay forte nila yun . Kaya yun, adjustment. Halimbawa, engineer, Brad, ay medyo mataas yung yung labor cost mo, mataas yung materials, yung cost, ay ganito ang dapat. May mga recommended naman sila na na sinusundan na mga prices at saka yung yung cost of labor. Nung ma-interview ko mismo rito nung kamakailan si Engineer Frank ng PEO. Yes. Nabanggit niya na isa rin sa napondon dito ay yung katatapos lamang na tulay ng sa may pagitan ng Agwas at Manoot. Ano bang tulay ito? Surong Bridge. Surong Bridge. Ito ay pinondohan din ito ng PRDP. Kasama yan doon sa Agwas FMR. Agwas FMR yon na 214 million ang halaga nun. Pati tulay. Kumusta yung yung update natin sa mga ongoing projects ng PRDP? Ang sa kasalukuyan, ang natapos natin ay Magsaysay FMR, 98 million yon. This year o? Mga 3 years o 4 years ago. Okay. Tapos ngayon, existing natin ngayon, ongoing,
yung ating Agwas FMR. Nandun nga yung sinasabi mong tulay Yan, na oo. magko-connect ng Agwas at saka Manuot. Tapos na yata ito eh. Tapos sa halos nasa 100% na kami yan. At nasa final inspection na. Katatapos lang nga ng final inspection. Tapos meron pa tayong for implementation. Approved na ito, may pondo na, hinihintay lang namin yung release o issuance ng NOL 1, yung No Objection Letter 1 na galing sa Secretary at saka sa World Bank. Sila ang mag-i-issue nun. So yon ay hinihintay na lang namin at i-implement na rin yon. May pondo na rin yon na halos sa 202 million. No, pero may adjustment pa yung nagagawin later on. So yun ang sa FMR, sa infra. Ngayon may mga inaayos din tayo sa enterprise development. Yung Ano mga, naman yan? Enterprise development. Ano yan? Yung mga business yan, Okay. katulad ng cold storage facility, no? Ay, kumikita. Yung kumikita Okay. yan, oo, kumikita. Meron tayong ginagawa nga, yung sa MPMPC, yun, isa na yon. Pangalawa, yun si Pag-asa Grains. Yung Pag-asa Grains dito, yung kaano ng Balyan. Balyan. Inaayos na rin yan, ay 4R pub na yon, naaprubahan na rin yon. Mga 100 million din ang halaga noong kanilang magiging expansion lang naman yung kanila eh. Dahil dati na meron sila. 100 million din yun ang halaga noon. And then may mga nagpro-propose din para sa livestock, no? Yung feed mill facility. Magtatayo ng feed mill. Yes, oo, dito dahil Alam ko dati may feed mill na rito eh. Oo, kaya lang hindi niya kayang suportahan yung pangangailangan ng at nagsara na rin ata eh. Wala na, oo. Wala na. Kaya yun, magpapanibago tayo ng pagtatayo ng feed mill facility para masuportahan naman yung pangangailangan ng ating mga livestock raisers. Mga poultry, yung babuyan, mga swine, no, at saka iba pa na pangangailangan sa feed manufacturing. Halimbawa, mayroong isang munisipyo, LGU, kaya mga malaking negosyante rito or tawag dito isang kooperatiba na gustong na may project kaya lang kulang sa pondo, pwede ba sila lumapit sa PRDP? Yes, oo. Ano gagawin nila? In the form of cooperative Yes, mga or association. Oo. Kasi hindi isa lang, ya? Dapat hindi isa lang. grupo. Marami sila. Oo. Kasi dapat yung benefits ay spread out to many people. Yung marami. Pakikinabangan ng lahat. Oo. Hindi yung individual lang. So dapat yon ay naipapa-assess, napapa-evaluate kung ano yung pinopropose nila. Halimbawa, itong livestock sa feed mill, magsasabit din ng proposal, igagawa ng cost estimate, kung magkano, at i-evaluate yan. At ang important dito, Papa Purge, yung qualification ng private sector. Yung proponent group, kooperatiba, private sector yan eh. No? So sila dapat may establish na pang-counterpart. At yung property, pwede rin pang-counterpart yun. At yun ang dapat na naka-establish sa kanila. Dapat ang kondyan ay yung existing na. Yes. Oo. Hindi naman existing na project, kundi pwedeng bago. Pwedeng bago. Pero meron silang may pang-counterpart. Pang-counterpart. Oo. Halimbawa, lupa na paglalagyan noong project. No, yung amount noon pwedeng counterpart 'yon. No, yung machineries na ginagamit din sa mga sa kanilang operation, pwede rin 'yon na maging counterpart. So yung magiging counterpart nila in cash, ay 5% lang noong 20% na equity counterpart. Kung halimbawa 5%? 5% lang ang cash. Ang cash. Nahawak nila. Cash nila. on hand, okay. Kaya maliit din lang. Oo. Ang malaki yung mga property, yung mga machineries, equipment na pwedeng ma-qualify as counterpart. May hawak ako rito galing sa na update of the status of special projects under the Philippine Rural Development Program in Occidental Mindoro. Sa ating isa-summarize,
gaano karaming project itong nakapaloob dito? Ang kapal nito. Yan ay yung mga natapos Tsaka na. anong year ito nagsimula? Paano? Anong year nagsimula yung mga project na nandito? 2019, 2020. Oo. Yung nag-umpisa yung construction, ano? Pero yung proseso ay nung pang 2014, 2015. Kasi bago ka ang probinsya, no? As yun ang nakasign as MOA ng MOA. Yung kumbaga conduit ng PRDP at ng World Bank, dapat may mga susundin munang mga patakaran. Okay. Ito, Mga katulad guidelines. na, guidelines. Halimbawa, kinakailangan ang province ninyo ay may establish na mga value chain analysis. Value chain analysis. Ano ang priority commodity ng probinsya? Halimbawa, onion, tuna, Palay. kasaba, rice, corn. Dapat yung mga yon ay meron tinatawag na value chain analysis. Yung bawat commodity. Bawat isa. Bawat isa. Yun ang dapat ay makakapal niya mga ginagawa namin noon para ma-justify yung pangangailangan talaga ng commodity ng mga project intervention. Kumusta ang Occidental Mindoro sa tingin ng PRDP? Okay, maganda ang kasi hinahangaan nila ang Occidental Mindoro, lalo ng ating gobernador. Dahil ang Occidental Mindoro lang ang mayroong sariling opisina ang PRDP. Oh. Sa buong Mimaropa. Pilipinas. Buong Pilipinas. Buong clustered provinces Okay. o region. Oo. Ang kasama kasi namin lagi sa pag-meeting ay ang Calabarzon, Bicol region at itong South Luzon, itong Mimaropa. Yan yung cluster. Yeah, Okay. within the cluster. At Occidental Mindoro lang, doon sa kakatapos namin last week lang, sa Puerto Galera, ay may mga reporting doon na ginawa at tayo ay nag-report. At ni-report ko, meron tayong sariling opisina. Ito yung ni-report mo, Yan. ito? Yan Okay. yung ni-report ko. So yun, ay napag-alaman nila na meron talagang opisina, ang Occidental Mindoro, may pondo, MOOE, may services, no? At may tao. May sariling opisina at may tao. Yun ang gustong tularan ng mga ibang probinsya sa Bicol, sa Calabarzon at dito sa Mimaropa. Wala silang ganun? Wala silang tao? Wala silang opisina? Wala. Ang kanila ay additional task lang doon sa mga organic empleyado. Halimbawa, PEO, OPA, GSO, accounting. Yun ay isasama lang doon. Sasama lang Hindi yung, tulad datin dito na ikaw mismo ang nakatao dyan. Yes, may oo, mga kasama may ka. Kaya mabilis yung aming proseso at mabilis yung aming pagpapatupad ng proyekto. Yung pagpapa-approve, pag-comply. Ang mabigat dito yung compliance sa requirement. Doon nagtatagal. Miroy mo ang isang proyekto na nilalakad mo, pinoproseso mo, umaabot ng 3 years to 4 years. No? Ngayon, kung may sarili kang tao, ay magiging 2 years or 3 years lang yon. Mas Kasi mapaigsi. mas mapaigsi. At makakahabol ka doon sa mga pondohan, pagpapapondo. Kailangan ba dyan masipag ka para mapondohan agad? Yes, kailangan yung timeline doon sa compliance mo sa requirement ay ma-meet mo. Ma-provide mo on time yung mga requirements. At nagagawa yan ng Occidental Mindoro? Yes, oo. It's Nagagawa all yan. because of PRDP people dito sa Yes. na Oo. pinangunahan mo. Yes, oo. Okay. Okay, Albert, maraming salamat sa iyo. Baka mayroon kang nais na ibigay pa na idagdag pang kaalaman sa ating mga kabayan about PRDP. Go ahead. Sa mga nakikinig po at ang PRDP po kasi ay malaking bagay, malaking tulong para sa probinsya ng Occidental Mindoro. At ito po ay maaaring magtatapos at year 2028, pero meron pong nilalakad ngayon na pondo pa ulit
na malaki din na pondo ulit na ipagpapatuloy ang PRDP after noong 2028. So ang mga municipal government po at yung ibang kooperatiba ay pwede hong mag-submit din ng mga proposal, pero hindi po ngayon. Sa 2028, no? Pagka may pondo ng tiyak yung second release ng World Bank. So paaprubahan pa ho 'yon. At kami po ay natutuwa dahil napakaganda nagiging resulta ng mga project development dito sa atin. At nagpapasalamat din po kami sa ating gobernador dahil sa kanyang support at assistance sa operation ng aming opisina at ng aming mga ginagawa. Kasi hindi niya pinababayaan na kung anong kailangan, ibinibigay kaagad. At doon ho sa mga departamento ng aming tinatawag na Provincial Project Management and Implementing Unit na binubuo ho yan ng mga opisina ng provincial government, no? Yung PEO, OPA, accounting, LEDIPO, lahat po halos may connection doon sa aming operation. Nagmi-meeting ho kami niya quarterly. So nagre-report kami. So nagpapasalamat po kami sa kanila dahil yung kanilang support and assistance. Okay. Okay, maraming salamat. Sabi ni John Leon. Hindi ko alam kung pronunciation dito eh. Surkalev, Elmer Vena Cruz po ito. Correct po. Father ko po yan. Proud son here. Anak mo ito. Anong pronunciation ito? John Leon. Ayun. Kasi ang spelling ay L-A-I-E-O-N. Okay. Ayan. John, maraming salamat sa pakikinig sa atin at sa tatay mo. Okay. Okay, Elmer, maraming salamat sa iyo. Okay, thank you. Sige. Okay. Alright, mga kaibigan, si Elmer Vera Cruz ng PRDP Occidental Mindoro. Meron tayo paalam na muna. Sa kalan po natin nakasama sa control, si Ernest. At kasama rin natin si FJ Obra at si Robert. And of course, ang ating PIO, si Jeffrey. Magandang tanghali sa iyo, ha? And of course, sa ngalan pa rin po ni Manang Helen. Ako po naman si Ferdy Data, nag-iwan po ng isang magandang hapon na. Maraming salamat sa ginawang pagsubaybay. Maraming salamat sa ating mga radio partners at sa ating pong PIO Online Radio. Isigaw natin sa buong mundo na tapoy ganadong Mendoreño. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Ganadong lalawigan, halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Ganadong lalawigan, daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.